Praise God. Amen. So, handa na po ba tayong makinig muli sa salita ng Panginoon? Mga tagumpay na anak ng Diyos. Amen. Mga mananagumpay at patuloy na nagtatagumpay. Amen. Hallelujah. So, ang atin pong pag-aaralan today, makipagbukas po kayo sa akin in the book of 1 John chapter 1 verse 1 to 4. Amen. So, basahin ko po ito sa Tagalog. Ang sabi nga, ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita at napagmasdan ng sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Sino ba yung siya na tinutukoy? Ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. So verse 2, siya na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita. Pinapatutuhanan at ipinapahayag namin siya sa inyo na sa simula't simula pa ay kasama na ng Ama at nagpakita sa amin. Verse 3, ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Amen. And verse 4, sabi po nga dito, isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Purihin po ang Diyos sa Kanyang salita. Amen. So ito po yung patotoo ni John the Evangelist. Hindi po si John the Baptist, ha? Isa po sa disipulo ng Panginoong Hesus Kristo. Noong mga araw na nakasama po nila ang Panginoong Jesus, nakita, sabi dito sa verse, nakita na pagmasdan namin ang lahat ng Kanyang ginawa. Siyempre, nakasama nila ang Panginoon. Yung mga pinerform ng Panginoong Jesus na mga miracles or mga himala noon, na natunghayan ng mga disipulo ni Jesus Christ. Amen. Yung pagpapagaling niya ng mga may sakit, ng iba't ibang uri ng mga sakit, natunghayan din po ng mga disipulong ito. Yung pagpapalayas ng mga na-demon possessed. Amen. Nakita nila mismo ang mga ginawa ng Panginoong Jesus. Believe it or not, hindi nyo kasi nakita eh. Tama? So nakita nila lahat ito. Amen. At napatunayan nila na ang Panginoong Hesus Kristo ang tanging nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. He is the only way, the truth, and the life. Amen. Bakit nga po, palagi po nating pinag-aaralan ngayon ito? Alam niyo po, this is the right time for us na everyone must be saved. Ito na po yung pagkakataon na kumilos na rin po ang mga na-save. Ito po yung pagkakataon na tayo din po ay magpatotoo sa natanggap po natin na kaligtasan sa iba. Before time is up. Alam niyo po, nagdodoble na po ang kaaway ngayon. At ang target, be aware, ang target po mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Amen. Pero sabi nga, greater is He that is in us than he that is in this world. Believe that. Mas matapang, mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin, na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magawa po natin ang nais ng Panginoon. Amen. So ito din po, itong pinapatotoo, dito sa binasa po natin na talata, ito din po ang nais ng Panginoon na ipatotoo natin, amen, sa iba. Bagamat hindi po natin nakita, nahawakan, nakasalamuha ang Panginoong Jesus, naniniwala po tayo na siya yung isinugo ng Diyos na kaligtasan po natin. Na-experience naman po natin siya. Na-enkwentro naman natin ang Panginoong Jesus. At naranasan din po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Anong pa nga ba't nandito tayo? Diba? Kung hinugutan na tayo ng hininga ng Panginoon, kayang-kaya niyang gawin yun. But God is good. God, mercy, and grace is still manifested in us. Hindi pa po tapos ang mission natin. Hindi pa tapos ang para sabihin nating mission accomplished, Lord. Sabihin naman ni God, well done, faithful servant. Yes.
you may come and enter and eat with me. Amen. Kaya nga nandito pa tayo. So wag na po nating aksayahin kung bakit nandito pa tayo sa mundo. Just go, move forward into the path of light and to the eternal light. Amen. Amen. Hallelujah. So we believe in Him by faith. Ito na ngayon yung hamon natin. By faith na. Diba? Mahilig ang tao to see is to believe. Hindi ko nga nakita si Jesus, bakit ako maniniwala? Parang ganun na lang ang sinasabi natin pag sinabi natin to see is to believe. But let us take a look in the book of Matthew chapter 20 verse 29. Ang sabi ng Panginoong Jesus dito, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Tinanong tayo, tinanong yung mga disipulo niya. At ngayon, tanong natin yon, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Hindi nga natin nakita. Pero, dinugtungan ng Panginoong Jesus in that verse, sabi niya, blessed are those who have not seen and yet believe. Kaya po mapalad tayo na hindi nakakita sa ating Panginoong Jesus, hindi man lang natin nakasama. Mapalad tayo, diniklara na po dito sa verse na to na mapalad tayo. Blessed are those who have not seen. Hindi natin nakita ang Panginoon, but yet we believe in Him that He is our Savior. Amen. 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 Hallelujah. So naniniwala tayo na tayo po ay ligtas sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. So sa pangalan lang, ha? Wala na pong iba. Kahit meron po tayong kaibigan ang pangalan niya, Jesus, hindi po yun. Amen? So, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus lang tayo naligtas. Amen? Kaya naman po, mga kapatid, as a follower of Jesus Christ, we are called to serve as a witness. Amen? Hello, mga witness. Amen. Diba? Sa mga korte, may mga witnesses, diba? Sila po yung nagwi-witness pero hindi tayo nakaka-relay sa mga witness na yun dahil marami din pong mga nadidisip sa witness na yun. Maraming natutwist, di ba? Lalo pag pinirahan na. Pero in this matter, in our spiritual growth, we as followers, tayo na po yung unang tumanggap sa Panginoon, tayo na po yung serve as a witness, magpatotoo din po tayo about sa ating mga na-experience. Amen? Sa ating natanggap, sa ating patuloy na dumadaloy sa atin, sa habag ng Diyos, sa grasya ng Panginoon, sa pag-ibig niya na walang hanggan. Amen. Amen. Naibahagi na ba natin yan sa kapatid natin? Sa pamilya po natin? Di ba? Amen? So patutunayan natin ito sa mga tao na tayo na tumanggap una sa Panginoong Hesukristo ay meron nga po talagang buhay na walang hanggan. Buhay na ganap. Nadi-distinguish niyo po ba o nare-recognize niyo po ba ang meron na sa Panginoon at wala po sa Panginoon? Nakikita sa kilos, napapakinggan sa pananalita, and even you look at Him, kakaiba. Di ba mayroon kang naaaninag na ilaw na something kaakit-akit. And ito pa, nakikita mo talaga ang mananampalataya sa hindi mananampalataya pagdating po ng pagsubok. Makikilala mo kung sino yung kaibigan mong nananampalataya at ikaw na nananampalataya, mapagkumpira mo yun. Amen. Amen. So despite of those challenges, nananatili po ang kapayapaan natin. Hello? Tayong mga nasa Panginoong Hesukristo, kapag tayo po ay sinubok, kampante pa ang buhay natin. Meron pa talaga tayong kapayapaan. Amen? Bakit? Ito, tanong, bakit? Why? Because the one who lives in us is the Prince of Peace. Tinanggap mo na yung kapayapaan na yun, mismo ang Panginoong Hesukristo, ang peace natin. Amen? A peace that guard our heart. A transcend. Sabi nga, a peace that transcend all understanding will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Ano pa? Nananaig pa rin po ang kagalakan. Kaya sabihin nila, baliw tayo minsan. Dahil alam na nga natin, meron tayong problema. Pinagdadaanan, nakatawa pa rin tayo. Parang as in wala. Di ba hindi halata na meron kang pinagdadaanan? Yes.
Praise God. So nananaig pa rin po ang joy natin, yung kagalakan na nagmumula. Bakit ulit? Bakit? Because the fullness of joy is only in the presence of God. Amen. Amen. Huwag po tayong mahiwalay na sa Panginoon. Amen. So if we desire joy, bakit sis? Bakit kapatid? Ikaw, ang dami mong problema, mas mabigat pa nga yung problema mo sa akin, pero sobrang joyful ka. Di ba? Ito naman ang sagot natin. If we desire to have that joy, kapatid, you pursue your relationship with God. Amen? Yung intimate relationship po natin, napakahalaga sa ating Panginoon. Yung parang sumantal ka na lang kay Lord, bahala ka na Lord. Di ba? Close kayo ni Lord eh. Paano tayo nagiging close kay Lord? Eh, siyempre lumapit naman tayo sa Kanya. Amen. Amen. So, i-pursue po natin yung intimate relationship natin with God at a higher level naman. Hindi lang yung, tama na yung nag-church ako, tama na yung isang buwan, pag-church ko sa susunod ulit na buwan. Diba? Kaya nga pag sinasabing in a higher level, eh, meron po tayong effort. Dapat Saturday pa lang ng umaga o gabi, talagang excited na tayong mag-church kinabukasan. Hindi yung patamad-tamad, naku, alas 8 na. Diba? Kaya masigasig tayo. Amen. And we should be a witness. Tayo nga ito dahil nakikita nga sa ating pagkilos. Nawi-witnessan ng iba na wala pa sa Panginoon yung the way how we act. Nakikita mismo sa atin, meron tayong kapayapaan, meron tayong kagalakan, hey, nagre-rejoice. Amen? Amen. Amen? Meron tayong pagmamahal sa bawat isa. At naihahayag natin ito, amen, naihahayag po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa by our words, by our action, and by our attitudes. Amen. O, kumusta naman kaya ang attitudes natin? Kumusta naman kaya ang pag-uugali natin? Diba? Magaspang pa rin ba o smooth na siya? Amen. So, kailangan na ipapakita din po natin ito. Amen? Yung mga mabubuti po nating gawa. Dahil ito po yung magsilbing ilaw o magsisilbing ilaw sa paligid natin. Amen. Amen. Hallelujah. Bilang paghihikayat po natin sa mga tao na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nakakapagbigay nito. Amen. Amen. Hallelujah. So in our verse, sabi nga dito, pinapatotoo nila, okay, na noong nakasama nila ang Panginoong Jesus, Jesus Himself preached the good news. Siya mismo ang nagpahayag ng magandang balita sa mga tao, di ba? Gumala si Jesus Christ na kung saan-saan po siya pumunta para ipahayag niya na siya ay dumating na sa sinumang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So, hello. Get out from your comfort zone. Lumabas din po tayo sa comfort zone natin. Katulad ni Jesus, hinalughog niya yung mga iba't ibang lugar para ipahayag niya. Amen. O bago tayo umalis sa comfort zone natin, lingunin muna natin ang pamilya natin. Safe na po ba sila? Amen. 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 Hallelujah. So, salvation, kaligtasan po, comes from believing in the Lord Jesus Christ. Amen. So, Jesus offered us eternal life, eternal hope. So, sabi nga sa sinumang manampalataya sa Kanya, di ba? We are forgiven, we are redeemed, we are saved, we are renewed, we are rescued. Lahat na lang. Bakit rescued tayo? Di ba? Sa mundo ba naman ito, ang dami pong kapahamakan. Pero pag tayo po ay nasa Panginoon, rescued po tayo. Amen. Amen? Ang dami kayang angel ni Lord para tayo ay sagipin. Diba? And only ang sinasagip lang po ng mga angels ni God are those who are righteous in the sight of God. Amen. Amen. So, forgiven na po tayo once na nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Ano man po yung pangit na nakaraan natin, kasalanan nating nagawa na hindi malunok o hindi man maisip, sa karumihan po natin, barado is na po yun. Erase na po yun.
Huwag na po nating lingunin. Sabi ng Panginoon, here I am. Kaya nga at the cross, here I am. You are forgiven. Amen. So Jesus came to earth, di ba? He came to earth. Hindi siya nanatiling nasa taas lang, kaya nga nagpakita siya sa mga disipulo niya. Inidemonstrate nga niya. Amen. Lahat ng maaaring pwedeng gawin din ng kanyang mga disipulo. Amen. He came to earth to preach the good news. Amen. And to give people an understanding of the kingdom of God. Amen. Nasaan ba ang kingdom ni God? Nasaan na ngayon ang kingdom ni God? Amen. Hindi kayo makasagot? Kapayin nyo nga po yung puso nyo. Praise God. Amen. Amen. So, siya po, ngayon, yung kingdom na ng Panginoon, nasa atin na po, yung sa puso na natin. Amen. So that, those who believe in Him shall not perish nga, but have an everlasting life. Amen. So remember this always, na ang salvation po natin is not, is made possible only through mercy and grace of God. Hindi po natin ito pinaghirapan. Kaya wag po nating baliwalahin yung ginaganap na pagkaligtas po natin dahil hindi po natin ito binayaran. Hindi po natin ito pinagtrabahuan para lang mahabag ang Panginoong Diyos sa atin. Kundi ibinigay na niya ang kanyang anak. Only ang gawin natin is manampalataya tayo sa Kanya. Sumuko tayo sa Kanya. Sumurrender po tayo sa Kanya. Amen. Sabi nga in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace we have been saved through faith. So kung wala po tayong pananampalataya, how can we praise God? Amen? Oo sis, nananampalataya ako, pero wala naman sa gawa. Remember, faith without action is dead. Tapikin nga po natin ang ating sarili, dead ka ba? Dead ka ba? Kung wala po tayong nagagawa, kabutihan o nagagawa para sa Panginoon, dead po tayo. Amen. Amen. So ayaw po nating maging dead na kahit buhay pa. Amen. So napapasa atin na po ang kaligtasan. Amen. Kaya ang sa atin po ay paano nga po natin ngayon isagawa ito. Paano din naman natin i-share ito. Application na po tayo. Amen. Amen. Kahit basahin po natin ng basahin yung Biblia, kung hindi naman po tayo kumikilos, may mangyayari ba? Wala po. So, application po tayo. Kailangan po maibahagi din po natin sa iba yung natututunan natin mula sa mga salita ng Diyos. Amen. Amen. At kumain naman tayo ng salita ng Panginoon araw-araw. Alam niyo, pagka marami po tayo mga alam na mga salita ng Diyos, takot ang dyablo sa atin. Application po, natatakot ang dyablo. Yes. Lalo pag ipinasamuhay talaga natin. Amen. So then mga kapatid, bago tayo makapagbahagi effectively, amen, sa pag-i-encourage natin, pag-ihikayat po natin, sino man yung ini-inspire ni God o ipinapaalaga ng Panginoon sa atin. Amen. Kailangan po lumago po tayo in our faith. Amen. Amen. Mag-level up naman po tayo sa ating pananampalataya. Umusad naman tayo, hindi po yung stagnant. Barado. Huy, tara na! Maghayo tayo. Tamad ako eh. Barado. Oh, mas masakit pag sabihin ni Lord, paralyze. Diba? Hindi na makakilos. Diba? Same din sa pagbibigay naman, pag paralyze yung kamay mo, paano ka tumanggap? Oh, diba? Paralyze ka lang ba pag magbigay? Pero kung tumanggap, hindi ka na paralyze. Take it all na lang. Praise God. Amen. So, ang relasyon natin sa Diyos dapat po ay lumalalim. Nagro-rooted po. Amen. Meron po tayong araw-araw na fellowship with the Lord. Hindi lang naman po ang fellowship po natin during every Saturday or during every Sunday sa mga nagsa-Saturday. Hindi lang po yun natawag na fellowship. Like, for si John, dito sa pinapatotoon niya, nakasama, sabi nga nahawakan pa nga nila. Of course, meron po silang fellowship with Jesus.
Amen. So katulad nun sa talata natin, amen, nakita, nakasama nila, nahawakan nila si Jesus. Siyempre, may fellowship sila. At habang nakikipag-fellowship sila sa ating Panginoong Jesus, marami po silang natututunan from the Lord. At yung natututunan po nila, nakikita nila mismo, natutunghayan nila mismo mula sa kanilang mga mata. Aba, nakakapagpagaling. At tinuruan sila ng Panginoong Jesus mainam kung paano nga din nila paganahin ang kanilang pananampalataya. Amen. So, paano po yung fellowship natin sa Panginoon? Umiigting po ba? Amen? Lumalalim that even the strongest storm cannot break you? Kahit dumaan man sa katutak na bagyo, para tayong, ano tawag doon, yung bamboo, yung ko lang. Diba? Hindi siya nabi-break. And after the storm, tumatayo ulit. Ganon ang isang katangian ng mananampalataya at mayroong totoong Kristo sa puso. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, wag na po tayong humiwalay kay Lord. Nasimulan na po natin. Although minsan, meron tayong nafe-feel na medyo slow, pero okay lang yun. Basta, ang mahalaga, nagpupurso tayong humakbang. Nandiyan naman ang Santong Espiritu. Wala naman talaga tayong kakayahan, kundi umasa na lang po tayo sa kapangyarihan ng Santong Espiritu sa atin. It's just, ano ang gagawin natin? Just one call. Tawagin lang natin, Oh Lord, Oh Holy Spirit, take charge. Wala na akong lakas. And then, we can witness how the Holy Spirit moves in our life. Amen. It will bring us back again. Amen. Doon sa nasimulan natin. Amen. Hallelujah. Sabi nga po doon sa John 15, verse 6. Ito, masakit na pakinggan. Pero, bato-bato ang matamaan magbago. Sabi nga, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay itinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. Aray, ayaw ko nun, Lord. Ayaw natin yon. Amen. Amen. So in the next verse, ito, isang encouragement po sa atin. In the next verse, sabi nga dito, sa verse 7, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, wow, praise God! Ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Amen. Praise the Lord. Dami natin gustong hilingin kay God, di ba? Amen. Ang dami kong gustong request kay Lord. Pero minsan pag nagre-request ako, sabi ko, Lord, search my heart muna. Ito nga ba ay nararapat na hilingin ko? Or it is just for myself? Selfness. Selfish desire. Amen? Praise the Lord. So, as Christian po, bilang isang mananampalataya or believers, mga kapatid, kailangan po natin na i-position natin or stay right with God. Amen. Amen? Magpatama po tayo sa mga may tama na. Amen? Tama ka sis, may tama ka talaga. Magbago ka na. Praise God. So, we need to position and stay right with God as we continue to walk by faith. Nasaan na nga ba ang pananampalataya po natin? Di ba? Kung lumalakad po tayo sa ating pananampalataya at hindi po sa nakikita, talagang makakarating po tayo doon sa gusto nating destination. Amen. So, sinusunod natin at ipinapasamuhay po natin ang kanyang mga salita. Amen. So, desires din po ng ating Panginoong Jesus, nais naman po ng ating Panginoon yung kasapatan sa buhay po natin. Bigyan po tayo ng kasapatan. Bakit? Masaya ba ang ating Panginoong Diyos? Makita tayo na naghihirap, na nasasaktan, aray, nasasaktan ng puso dahil wrong decision, wrong choice. Bagamat ganun ang mga nangyayari sa buhay po natin, if we stay right
with God, ang Diyos na rin po ang nagtatama sa atin sa mga may tama na. Amen. Inaayos po tayo patuloy ng ating Panginoon. Amen. Dati nga hindi ako nag-church, pero ngayon nag-church na ako. Inayos ni Lord. Dati nga hindi ako nagtatext, ngayon nag-text na ako. Oh, inayos ni Lord. Kasi may inaayos si Lord talaga sa atin. May binabago talagang Panginoon sa atin. Dati nga ang sungit ko, ngayon friendly na ako. Dati nga inaapakan ako, ngayon tumatadyak na rin ako. Tumatadyak sa salita ng Panginoon. Bumabato na rin ako ng mga salita ng Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! So, na-experience po natin ang Panginoon. Tama po ba? So, yun po yung nais ng Panginoon na atin naman pong ipahayag sa buong mundo. Into all the whole world. Maswerte po tayo, blessed po tayo sobra. Kasi nandito po tayo sa Hong Kong. Amen. Kaya dito tayo magsimula o dito natin ipahayag o ipakita yung ilaw na nasa Panginoon. Yung pag-iilaw natin sa bawat isa na wala pa sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So nararapat po na mapuno po tayo at meron din po tayong fellowship with the Lord. Kaya nga meron po tayong nagaganap na fellowship, o diba? Ang saya. Kasama natin ang ating mga kaibigan. Kasama po natin ang ating, kung may mga relatives pa tayo dito, tayo po ay natipon-tipon, praising the Lord in one accord. Amen. Shouting praise. Shout victory. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, yung pagka-enkwentro natin, sa Panginoon, nararanasan natin patuloy yung closeness ni God in a more real way. Kasi maraming din naniniwala kay God eh. Totoo nga ba talagang Panginoon? Totoo nga ba ang Diyos? Diba? Pero sa atin mismo, pinapatutuo din natin na sa ating pagiging close, as we draw closer to God, sabi nga, God will draw closer to us. Nararanasan natin yung closeness. Naiinkwentro natin in a more real or reality. Amen. So, to keep our relationship with God, keep our relationship right with God is to stay in close fellowship with Him. Amen. O, mag-devotion naman tayo. Yung devotion po natin, ipasamuhay din natin. Mag-pray po tayo. Huwag po natin kaligtan na hindi po tayo nagpipray ng isang araw. Amen. So, una't higit po sa lahat, Jesus Himself, Jesus shared Himself to us. Paano? He died at the cross of Calvary. So, kumbaga, in-engage niya yung sarili niya mismo sa atin. Siya na po yung mamatay para tayo po ay mabuhay. Amen. Amen. Jesus shared His life fully with us. Siya na po yung unang nagbahagi. Ngayon, tayo naman ay isang instrumento para magbahagi sa mga hindi pa naabot, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi nga, Jesus Christ died once and for all. Hindi lang sa akin namatay, hindi lang sa iyo, hindi lang sa atin dito sa GCS Home. Died once and for all. Namatay po siya isang beses lang para sa kalahatan. Amen. Para po sa buong mundo. Kaya magkaroon po tayo ng concern dito sa concern ni Jesus. Kaya nga siya namatay para din sa Kanya. Di ba ang sungit ng kaibigan mo, tapos sinusungitan mo, hindi yung ganun. Namatay din ang Panginoon para sa Kanya. Amen. Kaya, hagisan mo ng asin, di ba yung katuruan, yung turo ko noon? I-influence po natin sila. Amen. Amen. Hallelujah. So, para sa lahat po namatay ang Panginoon, alalahanin po natin yun. Pagtingin mo sa husband mo na parang tigre, namatay ka, Lord, para sa Kanya. Para wag kang magalit. Di ba? Pag pasaway ang anak mo, sabihin mo, namatay ka, Lord, para sa Kanya. Amen. Sa pamilya natin, Lord, namatay ka din para sa kanila. Amen. Sa mga nakikita mong nagwawala dyan, di ba
nasubukan na nating naghayo, di ba, nung holiday natin. Ano ba yung napanood natin? Ano ba yung na-witnessan natin outside? Di ba, ang daming mga nagbabraha dyan? Nagtutong-itan? Di ba, ang daming as in magulo. Wala silang direction. Nandun lang sila sa gilid. May mga iba pa nagiinuman, malamang. Wala kasi kami nakita nagiinuman. Pumasok naman tayo sa diskuhan. Ano nakikita natin doon? Di ba? Aba, yung parang hindi mo na makita yung tingin mo sa pananamit ng kasama mong Pilipina. Di ba? But wag po natin silang i-condemn. Sabihin natin, Lord, you died for them. Use me para ipahayag ko sa kanila yung katotohanan that will set them free. Amen. Amen. Yes. Amen. Ganon katindi ang ating Panginoong Jesus magmahal. Amen? Kaya we need din na ibahagi yung experience natin. Na-experience na natin, bakit nung tayo din naman, di ba ganon din? Baka may mga nagdi-disco din. Aminin ko na rin ha. Nakapasok na rin po ako ng diskuhan. Way back nung nasa Singapore pa ako. Yun yung life ko. But although hindi ako sumasayaw, hindi ako umiinom, mga barkada ko, ganun eh. Saan ako? Di sumunod na lang ako sa kanila, kahit umupo lang ako, tinutulugan ko sila. Pero, pag sila lahat na lasing, iahatid ko silang lahat isa-isa. May good point. Kasi mahal din ng Panginoon ng mga yun. Ngayon ko lang na-realize na nandun pala ako para magsilbing gabay nila. Paano kung napahamak sila? Tama? So, I realize now that all things happen in my life have really a great purpose for the kingdom of God. Amen. Praise God. So, hindi po tayo, we cannot be in fellowship with God, amen, if we are not in fellowship with one another. Yung ako lang, basta ako lang. Punta na ako sa church. Ako lang. Pagkatapos ng fellowship, doon ako sa gilid. Ako lang. Diba? No, hindi ganon. In fellowship with one another, sabi nga, or with other people. Kaya nga tayo nakakahikayat kasi nakikipag-ugnayan tayo towards each other. Like what yung pinapatotoo sa versikulo po natin. Nakita, nakasalamuhan nila, di ba? Kung saan si Jesus, nandun sila. Hindi naman nila kilala kung saan pumupunta si Jesus, kung sino yung nakakausap ni Jesus, pero nai-enkwentro din nila. Amen? So we need each other po. Hindi lang yung ako lang ha, ako lang. Sis, Banjit, tumahimik ka. Ako lang. Hindi ba? Amen. So nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng ugnayan sa bawat isa sa buong mundo. Okay, kahit di naman natin kung saan-saan tayo. Baka someday nasa Canada na tayo, someday nasa ano. Makipag-ugnayan tayo doon. Kung ano yung ginawa natin dito, yun din ang gagawin natin. We carry that works for the Lord. Hindi po natin nahayaan na hindi po natin yun dadalhin kung sakali man po saan man tayo madako. Amen. Amen. Kaya nga po sinabi ng Panginoon or kinuman po ng Panginoon ito, very important command ng Panginoon in the book of John chapter 15 verse 12. Sabi nga niya, and He command us to love one another. Mahalin daw po natin, even our enemy, minamahal natin dapat yun. Bakit? Yung enemy natin, mahal ng Panginoon yun. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, mahalin mo kung ano ang minamahal ng Panginoon. Kaya kinumad niya tayo na we should love one another. Love, 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 love. Huwag mong mahalin yung asawa ng kapitbahay. Love him with the love of the Lord. Amen. So through this love, amen, the world will recognize us as a disciple of Jesus Christ. O totoong disipulo to ni Jesus Christ, totoong itong mananampalataya kay Jesus Christ. Kasi nakikita po nila yun. Amen? Hallelujah. So magmamanifest po sa atin yung pag-ibig ng Diyos na natanggap na natin. Na ipapadaloy din po natin yun. Amen? Kung mahal po natin ang ating kaibigan, sharean natin. Yes. Ano pa nga ba't pagmamahal yon? Mahal mo lang ba dahil gusto mong utangan? Hey! Diba?
Ilapit mo siya sa Panginoon. Amen. Wala tayong ibang pakay sa ating mga nakakaibigan, kundi mahalin natin sila. Bahagian po natin sila. Yes. Ito, parang mukhang Donya. Siguro maraming pera to. Hi, sis. Palibre nga. Praise God. Hallelujah. So, hindi naman tayo ganon, di ba? Nare-recognize tayo, oh, ito, anak ng Diyos. Amen. So, kung mahal po natin ating mga kapatid, iba, marami nang nag-aaway-away na magkakapatid. Hello? Aware tayo dito. Lalo na tayo po yung naunang na-born again. Mahalin natin sila. Although nag-aaway-away tayo, sabi nga ng Panginoon, mahalin mo ang kaaway mo. O di mahalin kita, brother. Di ba? Oh, praise God. Para makita kasi yung patuloy na pagmamahal mo sa Kanya kahit inaaway ka, lulud at luluhod yun. Mag-humble down yun. Bakit? Kasi gawa na ng Panginoon yun eh. It's not our works, but it is the work of the Holy Spirit. Ang nais lang ng Panginoon is ipakita natin, just move one step ahead. Gawin natin yung nais ng Diyos and bahala na si God mag-transform doon sa tao na yun. Amen? Amen. Amen. Oh, kung mahal mo ang asawa mo, syempre ayaw mong makita yung asawa mo na nandun sa place where, a tortured place, where it calls hell. Diba? Ikaw na wife niya, nasa heaven na, aba, hatakin mo naman bago pa mahuli ang lahat para kayo ay magkaisa sa kung saan ka ngayon. Amen? So, mahalin po natin yun ang command ng Panginoon. Win them for Christ. Amen. Ayaw natin makita sila, di ba? The other side of life, syempre. Lalo pag pinakamamahal mong anak, kaisa-isa kong anak. Diyos ko, Lord, hindi ko maituwid-tuwid ang ulo. Di ba? Tapos, rapture na bigla, Lord. Ako yung una na naiwan. Diyos ko, Lord. Huwag naman sana. Di ba? So, kahit ganun, huwag natin pairalin yung galit na yan. Kundi, mag-manifest pa rin yung mga word ni God. Ibato natin sa kanila. Bahala na si God doon. Let God transform them. Wala naman tayong kakayahan sa pagta-transform eh. God is the only one who can change life. Amen? Amen. So, hallelujah. Kapag nagawa po natin ito, lubos na rin po ang ating kagalakan. Katulad dun sa verse natin, kaya nga sabi doon sa last verse sa 14, isinusulat namin ito para malubos na rin po ang aming kagalakan. Yun ang sinabi. Kaya syempre, kapag nagawa din po natin ang mga ito, nagpapatotoo na rin po tayo yung mga natunghayan natin, di ba? Lubos na rin po yung kagalakan natin, di ba? Ang saya. Amen. Sama-sama tayong nagpupuri sa Panginoon. Yung mga na-invite na natin, nandito na. Oh, hello, di ba ang saya? Saya-saya ng pakiramdam. Amen? Kasama natin sila. Amen. Na-experience natin. Ano yung na-experience po natin kapag tayo po ay magkakasama in the fellowship? Amen. Yung spiritual unity. Amen. We experience that spiritual unity as one in Christ. Iisa po tayo. Di tayo magkakakontra. Kung may kontrabida dito sa pelikula lang yun. Amen. So alam po natin, yung unity natin, amen, in the church will bind us together. Ito yung magbabind us together. Amen. And make us stronger in faith. Di ba nagpapalakasan tayo? Minsan, di ba, wag lang pinapakiramdaman ko eh. Diba? Huwag mo na pakiramdaman kung humahagulgul na, umiiyak na, oo, mag-isa na dyan na parang kitang-kita mo naman yung mukha, parang nahihirapan na mag-isip o kung ano-ano, lapitan mo na. Diba sis, ano? Kaya ngayon na yung nangyayari sa fellowship natin in the church eh. Magkakaisa po tayo, diba? To make us stronger in faith. Palakasan po tayo. Magka-encourage lang po tayo. Amen. So para epektibo tayo bilang saksi or witness for Christ, kailangan po nating lumago. Amen? We must grow in the knowledge of God to bear much fruit. Yan pong sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 18. Amen? So, lumago. Bakit ganun ang paglago? Hindi ganun. Rooted. Una. Diba? Ang seeds, una, tinatanim, binabaon. Makikita mo lang lumalago ang seeds na binaon mo kapag tumubo na. So kapag ikaw ay lumago, rooted ka na in Christ, grounded in love. Amen? Aba, Lord,
I'm ready. Ready to do your will. Amen. Amen? So, kapag tayo po ay lumago na, ano yung unang napapansin natin kapag lumalago na po tayo sa pananampalataya? Hindi na po tayo nahihiya. Wala nang hiya. Amen? Wala na po tayong hiya. Hindi na po tayo nahihiya. Bakit? Okay, pakinggan po natin itong sinasabi ni Paul in the book of Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed. Oh, hindi daw siya nahiya. For I am not ashamed of the gospel, sabi niya dito, of the gospel of Christ. For it is the power of God, amen, unto salvation to everyone that believe. Oh. Kakahiya mo pa ba ang salita ng Panginoon, lalo na yung kaligtasan, kung ito naman talaga yung power ni God para sa iba, for them to believe, for them to have faith in Jesus. Amen. Amen. So ano pa yung isang katangian dapat ng lumalago? Habang binibigkas ko po ito, saliksikin niyo, wala na ba talaga akong hiya? Diba? And next is dapat we are boldly share the word. Bold. Be bold. Ano ba ibig sabihin ng boldly? Diba? Courageous. Amen. Boldly, effectively sharing the word of God. May power yon. Kanino galing yung power? Amen. With the help of the Holy Spirit. Praise God. So sabi dito, amen, sa Ephesians chapter 6 verse 19. And for me, okay, and for me, Vanji, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Oh, ibuka daw natin ang ating mga bunganga. Huwag namang buka ng buka na wala namang silbi, wala namang sinasabi. Diba? Ano ba, ano yung ipapahayag natin? The mystery of the gospel. Ano ba yung mystery? Yung mystery ng gospel na yan, ano ba yun? That whoever calls upon the name of the Lord, diba, shall be saved. Tawagin lang niya ang pangalan ng Panginoong Jesus. It's a mystery. Amen? Amen. Yung na-save tayo, yung na-forgive tayo is such a mystery. Yung ginawa ng Panginoon at the cross of Calvary is a mystery. Amen. Jesus Himself is a mystery. Amen. Amen. Acts 4:29 sabi, now Lord, consider their threats and enable your servants. Who are the servants? Hello. And enable your servant to speak your word with great boldness. Oh, amen. So, meron na nga tayong, wala na nga tayong hiya, matapang pa tayo, diba, magpahayag ng salita ng Panginoon. Amen. Lastly po, na isa na mananatiling katangian natin to be a witness, serve as a witness for Christ, is we should always stay humble. 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 Amen. Sabi nga dito sa Philippians chapter 2 verse 3, with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Amen. Kung may dumating dyan na halos wala siyang kaalam-alam pa, nagtatanong lang, ano ba naman to? Parang mukhang, di ba? Huwag po nating i-judge. I-regards na po natin, lalo na pag tayo po ay nagagamit, nagpapahayag ng salita ng Panginoon, we regard ourselves. Itsipera muna natin yung sarili natin. Itsipera mo muna yung lakad mong mag-picnic. Diba? Sumagip ka muna nang baka may natargyapan ka dyan o natanaw ka dyan na nangangailangan ng tulong. Diba? Ask God. Lagi naman tayo kino-convict ni God eh. Laging dinidirect tayo ni God kung mayroon nga pinapagawang Panginoon. Alam nyo, mananatili talaga yung guidance ni God sa atin. Diba? Parang kunwari, mayroon kang dadaanan na nangangailangan ng tulong. In fact, yun ay ipinadala ng Panginoong tulungan mo. At na-miss po natin yun. Na-miss po natin millions of blessings. As in,
Kasi every details or every things na inilalapit ng Panginoon sa atin na bigyan natin o tuunan ng pansin ay kalaki po yun ay pagpapala. Amen. So wag po nating i-miss yun. Diba? Like for example, kinukonvict ka na tulungan mo ang ano mo, or ang tulong kasi not just financially. Aware din po tayo minsan sa pagtulong ng financial. Kasi minsan ito po yung dahilan kung magkakawatak-watak na. Diba? Money is the roots of all evil. Hindi naman po masama yung money kasi nga money, we cannot move without money. Diba? Blessing sa atin yung money. Kaya lang nagkakaroon lang tayo ngayon, nagiging evil na po ang money kapag ito na po yung dahilan ng pagkakawatak-watak ng isang churches. May nagpautang na kapatid, di nagbabayad hanggang hala. Huwag po natin gawin yun. Wala po dito. Amen? Kasi po ang nandito, pusuan po ang pag-church. Praise God? Amen. Amen. Hallelujah. So, we should always be humble. Amen. Yun po yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 3. With humility of mind, regard one another as more important than yourself. Amen. So, tinuturuan po tayo as a witness for Christ to have the same attitudes of Christ. Diba? Humble ang Panginoong Jesus. Amen. And sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, clothe yourself with humility toward one another. Amen. And humble yourself. Diba? Sabi ng Panginoon, ang nagpapakababa ay siyang itinataas. At ang nagmamakataas ay siyang ibinababa. Oh. Diba? Kaya mag-humble na lang tayo. Once na nag-humble tayo, you know, the grace of God, nandyan lang. Amen. Amen. Para tayo po ay sagipin. Amen. Tsaga-tsaga lang po. Amen. Para maging witness. Tsaga-tsaga. Huwag po tayong masyadong arrogante sa mga nahayuan natin. O ano, di ba? Grabe. Grabe yung naranasan din namin na naghayo kami. Halos ayaw nilang tanggapin yung ibibigay namin. Yung inaabot pa lang namin, lumalayo na parang meron kaming ketong. Diba? Tinatanggap, pag ganun pa, ayaw pa tignan mukha namin. Tsaga lang po. Huwag po tayong magsawa as a witness through our faith. Amen? Through our hope. Through our love to this world. Someday, somewhere, hindi man tayo man yung nakapaghagi sa kanya ng Word of God, hindi man tayo yung makapagdala sa church, may reward tayo kay Lord. Yes. Amen? Same sa pamilya natin. Habang pinapakita po natin yung galak, yung peace natin, yung pag-serve natin kay God, hindi man tayo yung mismong maghatak sa kanila. But they have seen us in a manner of ways of God. Nakita tayo mismo. At yun yung magiging basihan nila na, oo nga si ate, no? Diba? So, kahit ibang taong maghatak o magdala sa kanila sa church, tayo mismo, nakapamilya, nakita nila tayo. Yes. How God changed our life from worse to good. Amen? Yes. Amen. Hallelujah. So, napaka-importante po yung image po natin as believers. Diba sabi ng Panginoon, we should be Christ-likeness. Why? Right from the beginning pa in the Genesis, sabi nga, we created in the image of God. Tama po ba? Amen. Kaya yung image po natin as mananampalataya, napakahalaga po. Huwag po tayong maging maskara. Pag nasa church, magmask tayo ng angel o what. Pag labas, tanggal maskara. Dalawa yung katauhan na sa atin. Hindi po tayo ganun. Amen. Amen. So always be humble